Ahlan, shalom inshallah kulagam tayyiba. May video na ako nito before guys kung paano ko niluluto yung matchbus dihay pero may nag-request nga ulit so pagbigyan natin. Magdamag ko pala nilabas tong manok pero matigas pa rin siya kaya binabad ko muna sa tubig. Ang ginagamit ko pala guys is para mawala yung langsa ng manok, binababad ko siya sa turmeric powder ng 1 oras bago ko siya lutuin. Una ko palang ginagawa, magpapakulo ng tubig. Inilagay ko na yung mga sangkap dyan guys, basahin nyo na lang po. Ayan po lahat ng ingredients na ginagamit ko. Nagluluto ako dito sa paraan na gusto ng amo ko. Hindi po ako basta-basta nagluluto dito kasi baka ma-terminate ako. Kanya-kanyang paraan tayo kung paano magluto kaya wag nyo na po akong sabihan na bakit ganto, bakit ganyan, kulang ng ganto, kulang ganyan. Okay? Papakuluan ko lang to siya ng 1 oras. Kung napansin nyo, iba na naman yung kusina ko, no? Siyempre, marami po akong kusina dito, char. At habang nagpapakulo ako ng manok, naglabas na rin ako ng basmati rice, 4 cups lahat yan, para ibabad ko ng 1 oras. Patanong ko lang, may basmati rice ba dyan sa Pinas, guys? May magagalit na naman dyan, bakit ako gumagamit ng guys at char-char? Hayaan nyo na kasi. At pagkatapos ng 1 oras, naluto na nga yung manok at tinanggal ko na po siya dun sa tubig kasi gagamitin ko yung tubig ng manok, pangluto ng shorba, pangluto ng dakos at pangluto sa kanin. So, ano guys, i-keep nyo yung sabaw ng matchbus nyo kasi marami pong paggagamitan yan. Yung sabaw ng manok kasi hindi mo na kailangan timplahan kasi templado na talaga siya. At isit aside ko muna tong manok para magluto ako ngayon ng kanin. Ang pagluluto ko ng kanin guys nasa 20 minutes lang kasi malambot na nga yung bigas natin. Niluluto ko siya sa mahinang apoy. Nga pala nagbabad pala ako kanina ng saffron sa mainit na tubig or yung sabaw ng manok. And then nilagyan ko siya ng rose water. So, ayan na yung kanin natin guys. Ngayon magpiprito ako ng 2 manok and then yung 2 naman ay oven ko. Ito pala yung salata ko for today. Nilagay ko na rin yung mga kailangan dyan. So, wag na po kayong magtanong, magbasa na lang po. Char! At ito na nga yung pritong manok guys nilagay ko siya sa ibabaw ng kanin at sinalang ko ulit sa mahinang apoy ng 10 minutes. At wag natin kalimutan gumawa ng dakos guys kasi napakahalaga niyan sa matchbus. And then, ito yung sherbet ades ko. At meron nga akong assistant dyan. Buti na lang talaga tinutulungan ako nito. Maya pa naman sila kakain guys kasi may inaantay pa nga. Kaya ilalagay namin to lahat sa sakhan or yung heater ng pagkain. Kaya advantage talaga guys pag merong sakhan sa bahay ng amo nyo. At naalala ko pala, nakalimutan ko dalhin yung mahiwaga kong saniya na maliliit. Maganda sana yun para sa kanin kasi nga pag nilagay doon yung matchbus, parang feeling ko galing siya sa matam o restaurant. O diba char? Itong matchbus ko ngayon guys wala po akong ibang itatapping sa itaas or mga decoration kasi maraming bata ang kakain ngayon. Kasi nandito nga kami sa Kiran Resort ng amo ko. Mas maganda sana kasi yung may mga decoration lalo na pag marami yung niluluto mo, pero sige lang next time pagbigyan natin itong mga tao ngayon kasi pag may bata talaga pinipili nila yung mga kinakain nila kaya naiintindihan ko rin naman. Sabi ko sa inyo, hindi talaga kompleto ang araw nitong kasama ko pag hindi ako inaasar. Grabe talaga to. Kaya binabawian ko siya sa prank ko sa kanya O, diba? At guys, nakita nyo naman meron akong tutong dyan. O, diba? Walang takas tong tutong sa akin. Dinisplay ko rin yan doon. May kakain kasi ng tutong doon sa mga apo ng amo ko